Ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ay patungkol po sa paglilingkod sa pinto, papasok sa puso. Basahin po natin ang ating teksto mula po sa Aklat ng Awit, Kabanatang 84, talatang 10. Ang isang araw sa inyong templo ay higit na mabuti kaysa sa 1,000 araw sa ibang lugar. O Diyos, mas gusto ko pang tumayo sa inyong templo, O Diyos, kaysa sa manirahan sa bahay ng masama. Ang mga ushers ay kabilang po sa mga unang nakikita ng mga dumadalo sa church. Ang isang ngiti, mainit na pagbati, at pagtulong ay maaaring maghanda ng puso ng isang tao upang sumamba sa Diyos. Maaring isipin ng iba na maliit lamang ang gawain ng isang usher, ngunit sa paningin po ng Diyos, mahalaga ang bawat paglilingkod. Ang usher ay hindi lamang po tagasalubong, tagapagbukas ng pinto o tagapagturo ng upuan. Sila ay mga lingkod na tumutulong upang maihanda ang mga tao na makatagpo ang Panginoong Diyos. Punta po tayo sa point number 1, ang mga ushers ay mga lingkod ng Diyos. Basahin naman po natin ang nakasulat sa aklat po ng Marcos, Kabanatang 10, talatang 45, yung unang bahagi. Ang sabi po ni Jesus, sapagkat kahit ako na anak ng tao ay naparito sa mundo, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Ang tunay po na usher ay naglilingkod ng meron pong kapakumbabaan. Siya po ay tumutulong ng meron pong kagalakan at inuuna niya po ang kapakanan ng iba. Kapag tayo ay naglilingkod sa ating kapwa, si Kristo mismo ang ating pinaglilingkuran. Kaya kapatid, huwag mong isipin na maliit lang ang iyong tungkulin dahil ang bawat pagngiti, bawat pagbati at bawat pagtulong ay paglilingkod sa Diyos. Point number 2, ang mga ushers ay larawan ng pag-ibig ng Diyos. Maraming tao ang dumadalo sa church na mayroon pong dalang problema, pagod, kalungkutan at mabigat na kalooban. Ang isa pong magiliw na pagtanggap ay maaari pong magbigay ng pag-asa sa nalulungkot, maaari pong magpalakas ng loob sa mga nanghihina, at maaaring magparamdam ng pagmamahal sa bawat isang dinadala ng Diyos sa bahay panambahan. Minsan, ang unang mensaheng nararamdaman ng isang tao ay hindi mula sa pulpito, kundi mula po sa pagtanggap ng usher. May mga bumabalik sa church hindi lamang dahil sa magandang turo o dahil sa masigla ang kantahan, kundi dahil nararamdaman nilang sila ay tinanggap at minahal. Point number 3, ang mga ushers ay dapat maglingkod ng may kahusayan. Doon naman po sa aklat ng Kolosas, Kabanatang 3, talatang 23, nakasulat po, anuman ang inyong ginagawa, gawin nyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Ang mahusay po na usher ay maagang dumarating. Handa po siyang gampanan ang kanyang tungkulin. Siya po ay maayos manamit, magalang at matulungin. Siya po ay masayahin sa paglilingkod. Ang kahusayan po ay hindi tungkol sa pagiging perfecto, kundi tungkol po sa pagbibigay ng kanilang the best para sa Diyos, yung pinakamahusay, yung pinakamainam. Now, point number 4, ang mga ushers po ay tagapag-ingat ng kaayusan sa bahay ng Diyos. Sa unang Korinto, Kabanatang 14, talatang 40, nakasulat naman, kaya lang gawin nyo ang lahat ng bagay sa wasto at maayos na paraan. Doon po sa atin pong binasa sa unang Korinto, sinasabi po rito na gawin natin ang lahat ng bagay ng maayos at wasto na paraan. Ang usher po ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kaayusan sa pagsamba. Sila po ay gumagabay sa mga dumadalo, sila po ay tumutulong sa mga bisita, at nag-aasikaso rin sa Holy Communion at sa tithes and offering. Ang mga ushers po ay tumutulong upang maiwasan ang mga ingay o distractions habang may pagsamba. Sa pamamagitan po ng maayos na paglilingkod, mas nakakapag-focus po ang mga tao sa pagsamba sa Diyos. Point number 5, nakikita at ginagantimpalaan ng Diyos ang tapat na paglilingkod. Maaring hindi napapansin ang taong ginagawa ng mga ushers, ngunit hindi po ito nawawala sa paningin ng Diyos at hindi niya ito nakakalimutan. Nakikita po ng Diyos ang iyong pagsasakripisyo. Nakikita niya ang iyong katapatan at bilang usher nakikita niya ang pagmamahal mo sa paglilingkod. Ang Diyos ay hindi nakakalimot sa anumang gawaing ginawa para sa Kanya. Doon po sa aklat ng Hebreo, Kabanatang 6, talatang 10, mababasa po natin, makatarungan ng Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa
at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod nyo sa mga hinirang ng Diyos. Ang usher ay hindi lamang po tagasalubong at tagapagbukas ng pinto. Siya ay isang mahalagang lingkod ni Kristo. Siya ay tagapagpakita ng pag-ibig ng Diyos, tagapagtaguyod ng kausayan, at siya rin po ay tagapagpanatili ng kayusan sa pagsamba. Kapatid, pakatandaan mo itong mabuti. Maaring hindi maalala ng lahat ang iyong pangalan, ngunit maalala nila kung paano mo sila tinanggap at pinakitunguhan sa bahay panambahan ng Diyos. Ang hamon po sa atin bilang mga ushers ng Panginoon, patuloy po tayong maglingkod ng may pagmamahal, may pagpapakumbaba, may katapatan, may kagalakan, at meron pong mahabang pasensya. Tandaan po natin, ang usher ay hindi lamang tagasalubong o tagapagbukas ng pinto ng church. Higit pa po rito, nagbubukas siya ng daan upang maranasan ng mga tao ang pag-ibig at presensya ng Diyos. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig at ang dalangin ko po ay pagpalain tayo ng ating Panginoon. Glory be to God in the highest.